Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga senyales na may iba siya habang kayo pa. So, ladies and gentlemen, kapag may pagdududa ka sa partner mo, panoorin mo ito. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 9, pinagdududahan ka, pinagbibintangan ka. Kapag meron kayong pinagtatalunan or kapag tinatanong mo siya kung saan man siya galing or kung ano man kasi concern ka sa kanya, ngayon, pabalang o pagalit ang sagot niya sa iyo. At eto pa, pagbibintangan ka na ngayon na may ginagawang kalokohan. Madalas ito yung sasabihin niya na meron kang iba or meron kang karelasyon. Ganon madalas ang sinasabi ng mga tao na gumagawa ng kalokohan. Binabaliktad nila ang sitwasyon, okay? Kaya yung pagbibintang, yung pag-aakusa sa iyo ay paraan nila para maka-escape doon sa ginagawa nilang kalokohan. So yung sitwasyon is binabaliktad nila. Ganyan ang mga tao na mga narcissist or mga gaslighters. Yan ang tendencies na pwede nilang gawin sa iyo, okay? Kaya kapag ginagawa ng partner mo yan, na wala ka namang ginagawa, sigurado na siya ang may ginagawang kalokohan. Number 9. Number 8, pagbabago ng kanyang schedule. So, madalas ito yung schedule niya sa trabaho or kung ano man yung pinagkakaabalahan niya araw-araw. Okay? So, matagal na kayong magkarelasyon. Kabisado mo na yung schedule ng trabaho niya. Pero ngayon, nagbabago na, di ba? It's either nag-i-extend yan or masyado na siyang maagang pumapasok. So, magtataka ka talaga bakit biglaan na lang na gano'n. Yung mga ganyan, madalas ay meron na yan tinitignan sa labas. Kaya yung mga extra hours na extension daw ng trabaho niya, ang trinatrabaho niya ay yung ibang tao, yung ibang kinalolokohan niya sa labas. Na meron na talaga siyang ibang tinitingnan. So yung mga oras na busy daw siya, yun na ay busy sa ibang tao. Number 8. Number 7, hindi na siya sweet sa iyo. May nagbago na sa pakikitungo sa iyo, okay? So dati, di ba, ang sweet niyong dalawa. Lagi kayong magkadikit, lagi kayong tumatawa, nagkwekwentuhan, masaya. Pero biglaan na lang na nagbago ang lahat. Magugulat ka, wala namang problema sa inyong dalawa. Wala ka namang ginagawa. So magtataka ka, bakit na bigla na lang siyang nagbago, okay? Yung dating pakikitungo niya sa iyo na sobrang masaya kayong dalawa, yung company niyo ay sobrang talagang okay na okay. Tapos ngayon, biglang iba na. Sigurado na kaya siya naging ganyan. Kasi yung attention niya ay nasa labas na. Nasa ibang tao na. Okay? Kaya pagdating sa iyo, wala na. Yung dating ginagawa niyo, yung dating sweetness niyo ay naglaho na. Number 7. Number 6, naging overprotective siya sa kanyang telepono. Or ito na yung mga pagbabago sa kanyang phone habits. Halatang-halata na kapag nagiging overprotective na siya sa kanyang telepono. Okay? Dati pwede mong mahawakan, pwede mong makita ang laman ng kanyang telepono. Pero ngayon, hindi na pwede. Pinagbabawalan ka na. Sasabihin niya privacy yan. Private property ko yan. Privacy ko yan. Hindi mo pwedeng pakialaman. Di ba? Pero dati, pwedeng-pwede naman. Walang problema. Di ba? Yung mga ganyan, sigurado na may iba na yan. Okay? Yung mga sobrang talagang laging hawak-hawak ang kanilang telepono, magduda ka na. Sigurado na meron ng dahilan yan. At most of the time, meron ng iba yan sa labas. Number 6. Number 5, lagi na siyang may dahilan. Napapansin mo na yung mga pagbabago. Okay? So, hindi lang iisang beses, kundi maraming beses na. At sa mga simpleng bagay, yung mga dati niyong ginagawa, ay marami ang nagbabago. At lagi siyang maraming dahilan sa mga bagay-bagay na dati ay okay naman. Tapos ngayon,
iba na. Tapos kapag tinatanong mo, marami na siyang idinadahilan. At kung ano-ano yan hindi lang iisang bagay yan. Halos sa lahat ng bagay. So yung mga pagbabago na yan, dahil meron na yang iba. Okay? Kaya siyempre, gumagawa na siya ng mga kwento. Nag-iimbento na siya ng mga rason para lang mapagtakpan ang kanyang mga ginagawa. Number 5. Number 4, nagbago ang ugali at mga kilos towards you. Okay? So, mapapansin mo sa partner mo na bakit parang iba na siya. Nagbago na siya. Kung dati ay malambing siya sa iyo, mabait siya, chill lang siya. Ngayon, lagi na siyang galit. Mainit lagi ang ulo, di ba? So yung mga ganyang changes sa pakikitungo sa iyo, nangyayari yan dahil sa may ibang tao na siyang pinaglalaanan ng kanyang pagmamahal, okay? Kaya kapag umuwi na siya sa iyo, iba na ang kanyang pakiramdam. Since ganun, lagi na siyang irritable, lagi na siyang galit, mainit ang ulo, iyan yung pamamaraan niya para maaring magalit ka sa kanya, para mag-away kayo, para mas magkaroon pa siya ng dahilan na lumayas. So yung mga ganyang mga napapansin mo sa partner mo, sigurado na may iba na yung tinatagpo sa labas. Number 4. Number 3, ayaw ka na niyang katabi. So kung kanina ay talagang kung ano-ano ang sinusubukan sa iyo, ngayon naman ayaw ka na niyang katabi. Ngayon ay talagang umiiwas na siya na kayo ay hahantong sa S. Okay? Alam mo, ang mga taong may ginagawang ganyan sa labas, pagdating mismo sa iyo, nawawala na yung intimacy. Okay? Basta ayaw na niyang tumabi sa iyo kasi iba na ang nararamdaman niya sa iyo. Alam mo kasi, ang tao, kapag mayroon ng ibang taong nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa labas, pagdating sa iyo, sigurado na yan ay nagiging matamlay na, malamig na, okay? Kaya kapag napapansin mo na yan sa partner mo, sigurado na may iba na yan. Number 3. Number 2, ito yung napakarami na niyang alam. So, ito yung sa usaping S, okay? Bigla na lang siyang may mga ibang ini-introduce sa iyo na mga sari-saring mga gawain o mga position sa bagay na yan, okay? Kabisado mo na ang iyong partner at alam mo na rin yung mga ginagawa niyo lagi kapag kayo ay humahantong sa S. Pero ngayon, aba, ay kung ano-ano na ang mga ini-introduce sa iyo. Marami siyang sinusubukang gawin sa iyo, okay? Magugulat ka, magtataka ka, at bakit iba na ang kanyang mga pinaggagawa sa iyo. Alam nyo, pag ganito ang ginagawa ng partner nyo, madalas ito ay kanyang natututunan sa labas. So kapag dating sa iyo, ayun na, ina-apply na naman niya ang mga natutunan sa iyo. Kapag biglang ganyan na ang ginagawa ng partner mo sa iyo, magduda ka na. Sigurado na ang mga bagay na yan ay nanggaling sa labas. Iyan ay natutunan niya sa kanyang inanulukuhang tao sa labas. Number 2. Number 1, ito yung may mga lakad siya na hindi ka aware. Ito yung marami pala siyang ginagawa, marami siyang pinupuntahan, marami siyang activities na pinupuntahan na wala kang kaalam-alam. So, late mo lang itong nalalaman or lately mo lang itong natuklasan na meron pala siyang mga ganitong mga ginagawa. Alam nyo, kapag ang partner nyo ay hindi na siya nagsasabi sa iyo, tapos clueless ka na sa mga ginagawa niya, nako, isang red flag yan. Meron na yung ibang kinalolokohan. Okay? Whoops, of course, hindi ko sinasabing lahat. Pero madalas kapag ganyan ang nangyayari sa isang relasyon, may iba na yang tinatagpo sa labas. Number 1, so, ayan po ang ilan sa napakaraming mga signs na ang partner mo ay may iba na habang kayo. So, ladies and gentlemen, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time.
Don't forget to subscribe.